Tawagin niyo na lamang akong Kathy. 26 years old at nagtatrabaho sa isang school bilang isang facultista. Okay naman ako sa trabaho ko. Nagkaroon lamang ng adjustment dahil sa pandemic, pero unti-unti na rin pumapalik sa normal. Kaya po ako sumulat sa inyo ay para ibahagi ang kwento ng buhay pag-ibig ko. Unang beses akong na-in-love ay nung third year college ako sa schoolmate kong si Jerome. Mahal na mahal ko siya, kaya kahit bago pa lamang kami noon ay binigay ko na ang sarili ko sa kanya. Nakakatakot sa una pero inalalayan niya naman ako at itinaramdam na hindi niya ako iiwanan. Nakagraduate kami na kami pa ring dalawa ni Jerome. Nalampasan namin ang lahat ng mga tampuhan at mga pagsubok hanggang sa nagkaroon na kami ng kanya-kanyang mga trabaho. At dito na nga, nagkaroon kami ng unti-unting mga pagsubok. Sa isang BPO company, si Jerome nakapag-work samantalang ako ay sa isang eskwelahan naman. Naging magkaiba ang oras namin kaya nahirapan kami mag-adjust. Papasok na ako sa opisina samantalang si Jerome ay papauwi pa lamang. Dumating sa point na halos ilang araw kaming hindi nakakapag-usap ng matino at hindi nakikita ng personal. Kaya hanggat kaya ko ay gumagawa ako ng paraan para makapag-usap at magkita man lamang kami. Madalas ay absent ako sa trabaho para mapuntahan si Jerome. Handa naman ako sa kahit anong adjustment o sakripisyo para sa relasyon. Dahil para sa akin ay si Jerome na ang lalaking gusto kong makasama hanggang sa aking pagtanda. Ay, salamat natapos din sa pagbabalot. Kung bakit ba naman kasi lumpiang Shanghai pa ang request mo? Ang tagal-tagal pa naman itong balutin. Alam mo namang paborito ko yung lumpia mo eh. Dami ko na natikman pero iba talaga yung sayo. Ang landi mo. Oh, wala. Anong malandi doon? Lumpia ang usapan. Oo na, sige na. Makapagprito na nga at nang makakain na tayo. O teka, pakis muna. Napagod ako magbalot eh. Napagod ka talaga? Pagkatapos mo magbalot ng 3 peraso, tinakasan mo na ako. Bumalik naman ako ah. Sino ba kasi ang kausap mo sa cellphone at kailangan mo pang pumasok sa kwarto? Wala yun. Sa company lang yun. Sino nga? Wala nga. Yung team leader naming maligalig yun. Gusto kapag kausap siya, nag-i-English tapos ayaw maniwala kapag choppy yung line. Kaya pumasok na ako sa kwarto para tahimik. Siya ba talaga kausap mo? Oo nga. Aba. Kaya mo, i-off ko na yung cellphone ko para wala nang storbo sa atin, ha? Alam mo namang kapag kasama kita, gusto ko yung focus ko sa'yo lang. Oo na. Pero mamaya na natin ituloy ang gusto mong gawin. Magluluto muna ako tapos ikaw maligo ka na dahil amoy pawis ka na. Ang baho mo na kaya? Nakabaho ka naman. Akala mo naman siya mabango eh. Amoy mantika ka naman. Hoy, mabango ako, no? Ay babe, nga pala, bago tayo magkalimutan, yung sa Saturday ha, request mo na yung off mo. Ha? O bakit? Ano meron? Huwag mo sabihin nalimutan mo. Huwag ka naman sumigaw. Kaya nga ako nagtatanong kung anong meron eh. Kaya ipaalala mo na lang. Ay, nako. Ito naman nung magtatampo pa. Pasensya na kung malilimutin ako. Alam mo naman na tumatanda na tayo. Tumatanda ka dyan. 23 pa lang talaga tayo, no? Ganun na rin yung matanda na rin tayo. Sige na, ano bang meron sa Saturday para makapag-request ako ng off sa company? Anniversary natin. Oo nga no. Sa Sabado na pala yun. Bilis ng panahon no. 7 years na tayo. Parang kailan lang, sinisilip mo pa ako sa classroom tapos magpapalipad ka ng love letter eh. Hoy, kapal ng mukha mo. Gawain mo talaga yan, no? Ang sabihin mo, noon pa lang, patay na patay ka na sa akin. Kaya pala pag inaaya kita magkating class, sumasama ka sa akin kasi patay na patay ako sa'yo. Oo na. Ako na ang deads na deads sa'yo. Pero, ikaw, amoy patay na daga na talaga. Hoy, sobra ka. Oo na.
Lagot ka talaga sa akin pagkatapos kong maligo. Hindi, joke lang. Pero seryoso, maligo ka na babe, dalian mo na. Sige na, pumasok ka na dyan sa CR. Maghilod ka ha! Ay nako, si Jerome talaga oh. Maihanda na nga yung kawalit mantika para makapagprito na ng lumpia. Babe! Babe! Oh, Pakuha pala nung sabon sa kwarto. Ang litong nandito eh. Pati na rin pala yung towel tsaka shampoo. ikaw na, magluluto na ako eh. Ikaw na, nakaupo na ako sa trono eh. Sakit pa ng tiyan ko, dalihan mo na. Ay nako, ang ligalig talaga nitong si Jerome. Oo na, kukunin na. Aba, kailan pa kaya nilabhan ni Jerome tong towel niya? Ang dumi na eh. Kukuha nga rin pala ako ng sabon tsaka shampoo. Buti andito lang sa ibabaw ng drawer. Hindi na naman niya inayos pagsasara nitong drawer niya. Naiipit tuloy yung mga damit niya. Ayusin ko nga. Teka, ano to? Ano tong pulang lace na to? Hindi sa akin tong panty na to ah. Kanino to? Teka nga. Jerome! Jerome! Ano? Lumabas ka dyan! Ha? Eh, nakaubad na ako eh. Iabot mo na lang yung shampoo tsaka sabon. Wala akong pake, basta lumabas ka dyan! Ano ba naman, ang ligalig mo. Dadamit patuloy ako eh. Bilisan mo, lumabas ka na dyan! Ano ba kasi yun, ang ingay-ingay mo? Kanino tong panty na to, ha? Ayan oh! Aba mali ko. Hindi ba sa'yo yan? Hindi sa akin yan. Wala akong ganyang kulay at design. Nakita ko yan sa drawer mo. Kanino yan, ha? Huwag mo sabihin hindi mo alam dahil hindi naman maglalakad yan papunta dun sa drawer mo. Eh ano bang sasabihin ko? Eh hindi ko nga alam. Sinungaling ka? Umamin ka na! Kanino yan? May babae ka ba, ha? Ano, sumagot ka! Niloloko mo ba ako, ha? Niloloko mo ako, ano? Walang niya naman oh. May nakita ka lang na panty, niloloko na kita agad. Magalit ka kung mahuli mo ako may kasiping. Eh di may babae ka nga? Hayop ka? Magdadahilan ka pa, huling-huli ka na! Ano ba? Sinabi na nga wala akong babae. Patingin ng cellphone mo. Ano ba? Bakit pati cellphone ko pakikialaman mo? Bakit ayaw mo ipakita? Eh dahil sumusobra ka na. Ako pa sumusobra, ikaw nga dyan yung may ginagawang kalokohan. Babae mo yung tumatawag sa'yo kanina, no? Kala mo hindi ko napapansin? Tuwing may tumatawag sa'yo, aalis ka pa. Sasabihin mo, boss mo. Pero ang totoo, babae mo yung kausap mo. Wala nga akong babae, ano ba? Tigilan mo kakampas sa akin. 7 taon ng buhay ko. Inalay ko sa'yo pati sa relasyon na to. Tapos lolokohin mo lang akong hayop ka? Walang iya ka! Hindi nga kasi kita niloloko, tumigil ka na. Akala mo ba maniniwala ako sa'yo? Eh hindi mo nga masabi kung kanino yung panty na yan. Eh hindi ko nga alam eh. Hayop kang manloloko ka talaga? Ang kapal ng mukha mo. Ang dami-dami mo pang pangako tapos lolokohin mo lang ako ng ganito. Hayop ka! Walang iya ka! Ano ba? Sana sinabi mo na lang sa akin ayaw mo na sa relasyon na to. Hindi yung gagawin mo pa sa akin to. Hindi nga kasi kita niloloko. Pero wala na rin namang silbi kahit magpaliwanag ako dahil hindi ka rin naman maniniwala eh. Alam mo kung ganyan ka rin naman ng ganyan, buti pa tapusin na natin to. Kapal ng mukha mong maghamon ng hiwalayan, ikaw nga tong may kasalanan. Eh wala naman akong ginagawang masama eh. Ikaw dyan yung mapagduda. Alam mo, sawang-sawa na ako sa kakabunganga mo. Lagi na lang kapag nagkakaproblema tayo, inuuna mong pagbubunganga mo. Makakarindi ka na. Wala kang karapatang sumbatan ako. Kung sawang-sawa ka na sa akin, edi sige, maghiwalay na tayo. Akala mo ba natatakot ako? Nagkakamali ka. Kasi kaya kong mabuhay kahit wala ka. Hayop ka! Nung oras na yun ay galit na galit ako kay Jerome. Parang gusto kong sumabog sa sama ng loob. Sa sobrang galit ko ay binlock ko siya sa lahat ng social media accounts ko nung araw ding yun. Kinabukasan ay mabigat pa din ang loob ko, pero nag-e-expect ako na pupuntahan niya ako sa bahay para man lang humingi ng sorry. Lumipas ang ilang pang mga araw pero walang Jerome na nagparamdam sa akin. Hanggang sa nung i-unblock ko na siya ay doon ko naman nalamang binlock niya na pala ako. Lalo akong nagalit kasi
Ang kapal naman ng mukha niya para gawin sa akin yun. Gusto ko siyang sugurin at sumbatan pero hindi ko magawa dahil ayokong magmukhang desperada at naghahabol sa kanya. Pero sa paglipas ng mga araw ay pabigat ng pabigat yung nararamdaman ko. Ganun pala katindi yung sakit. May mga araw na kahit na galit ako sa kanya ay hinahanap-hanap ko pa rin siya. Iniiyakan ko pa rin. Nakadagdag pa nga sa sama ng loob ko nung nalaman ko na totoo nga ang hinala ko. May babae nga, si Jerome. Ang sakit-sakit, 7 taong relasyon, mauuwi lamang sa wala. Gusto ko na lamang sanang magpakalayo-layo pero may trabaho akong hindi ko basta maiiwan at pamilyang sinusuportahan. Sobrang depressed at stressed ko noon to the point na hindi ako makakain na maayos at pati ang sarili ko ay napabayaan ko na nga. Pakiramdam ko kasi ay gumuhuna ang mundo ko. Ma'am, yung registration form ko po, pwede ko na po ba makuha? Ma'am? 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 Kathy! Uy! Kanina pa nag-aantay sa yung estudyante dyan sa window mo. Sorry. Ano nga kailangan mo? Yun pong registration form ko po, ma'am. Oo, sige. Ito na oh. Kathy, ano bang nangyayari sa'yo? Space out ka na naman. Wala. Wala raw. Isarado mo na nga lang yung window mo at lunch break na rin naman. Tara, kain tayo. Ayoko, mauna ka na. Wala naman akong ganang kumain. Si Jerome pa rin ba yung iniisip mo? Hindi, wala to. Baka pagod lang ako kasi hindi ako nakatulog kagabi ng maayos. Sa akin ka pa talaga nag-deny. Alam ko namang napuyat ka kakaiyak. Wala namang kwenta yung iniiyakan mo eh. 2 buwan na kayong break kaya kalimutan mo na yan. Kung ganyan lang yan kadali, sana ginawa ko na. Pero hindi eh. Ang sakit-sakit. Ang hirap-hirap. Hindi ako makatulog kung hindi ako iiyak. Kathy. Tapos malalaman ko ngayon masaya na siya doon sa bago niya. Nakesyo matagal na raw pala sila. May nagsabi pa nga sa akin na binibigyan na raw niya ng singsing yung babae niya. Samantalang ako, 7 years, Mirna. 7 years pero ni Anino ng singsing wala akong nakita. Hindi ba niya talaga ako minahal? Kaya nga 'di ba? Napakagago niya. Huwag mo nang sayangin yung luha mo sa kanya. Hindi ko nga kasi mapigil eh. Alam mo bang sa loob-loob ko umaasa pa rin ako nakakausapin niya ako na makikipagbalikan pa siya sa akin. Pero bakit hindi niya ginagawa? Nalimutan niya na ba talaga ako? Ganun lang ba talaga kadali yun? Kathy, tama na yan. Maawa ka naman sa sarili mo. Halika na, kumain na muna tayo. Alam kong hindi ka na naman nag-almusal kanina kaya tara na. Wala nga akong gana. Mauna ka na. Kathy naman, halika na, tumayo ka na dyan. Pumunta na tayong kantin. Ano ba? Hayaan mo na nga ako. Kapipilit mo sa akin parang bigla tuloy akong nahihilo. O kita mo, nahihilo ka na dahil gutom ka na. Halika na kasi. Tara na, tayo na dyan. Gusto mo hinihila pa kita eh. Tara na. Mirna, teka, nahihilo talaga ako eh. Kathy? Kathy? Kathy, gumising ka! Asan ako? Teka, nasa klinik ba ako? Kathy? Kathy! Mirna? Anong ginagawa ko dito? Bakit ako nakahiga dito? Ay, salamat naman at nagkamalay ka na.
Hinimatay ka kanina nung inaya kitang mag-lunch. Kaya dinala kita agad dito sa school clinic. Tapos, ito nga, kababalik ko lang para i-check ka. Sakto naman nagkamalay ka na. Ganun ba? O ano, okay ka na ba? Nagugutom ka ba? Itatanong natin kay Nurse Mia kung pwede ka nang lumabas para makakain ka na. Antayin na lang natin siyang bumalik. Nag-CR yata eh. Oh, andito na pala siya. Pwede na ba siyang lumabas para makakain na rin? Sige po, pero bago po pala kayo lumabas, may itatanong lang po ako. Standard questions lang po. Kailan po yung first day ng last menstruation? Ha? Sa totoo lang, hindi ko na matandaan eh. Medyo marami kasi akong iniisip these past few days kaya hindi ko na maalala kung kailan ako huling nagkaroon. Sexually active po ba kayo? Ha? Hindi na eh. 2 buwan na rin kasi simula nang nag-break kami ng boyfriend ko. Since then po ba nagkaroon na kayo? Ha? Teka. Oh my God. Oh my God, Myrna. Hindi pa ako nagkaroon simula nung nag-break kami ni Jerome. Teka, Kathy. Relax ka lang. Huwag ka muna mag-isip ng kung ano. Relax. Ibig niyo po bang sabihin sa huling natatandaan niyo 2 months ago nung huling may nangyari sa inyo ng boyfriend niyo at simula nun hindi pa kayo dinadatnan? Parang gano'n na nga. Kung ganun po, i-advise po kayo na mag-pregnancy test para lang po makasiguro tayo kung ano po yung dahilan ng pagkahilo nyo at 2 buwan na rin po kasi kayong delayed. Ha? Ano bang ibig mong sabihin? Posible bang buntis ako? Oh my God, Myrna. Paano kung buntis nga ako? Paano tong batang to? Kathy, mag-relax ka nga. Ano ka ba? Hindi pa nga natin alam kung ano talagang lagay mo eh. Pero buntis ka man o hindi makakabuti sa'yo yung pagpapanik. Huminahon ka nga para makapag-isip ka ng maayos. Pero Myrna, anong gagawin ko? Natatakot ako. Paano kung buntis nga ako? Ano na mangyayari sa akin? Sino tayo yung ama nitong batang daladala ko? Baliw ka ba? Ang advance mo namang mag-isip. Hindi pa nga natin alam, 'di ba? Buti pa, sundin mo yung sinasuggest ni Nurse Mia para mapakali ka dyan. Hello, Kathy? Kathy? Hello? Ay, salamat. Sinagot mo na rin. O, kumusta? Anong pakiramdam mo? Okay lang. Hinahanap na ba nila ako dyan? Hindi naman. Alam naman nilang masama yung pakiramdam mo at 3 araw kang naka-leave. Nakapagpa-check up ka na ba? Nakapagpa-check up na ako kahapon. O, talaga? O, kumusta? Pinaulit ba sa yung PT? Malinaw na linya na ba yung lumabas? O, anong sabi ng doktor? Hindi raw ako buntis at na-confirm ko kaninang umaga dahil bigla akong dinatnan. O, buti naman. Makakahinga ka na ng maluwag. Ewan ko, hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Hindi ko alam kung masaya ba ako dahil wala na akong inaalala o malungkot ako dahil wala na akong rason para habulin pa si Jerome. Ano ba naman yan, Kathy? Hanggang ngayon ba, Jerome pa rin? Hindi mo ba naaalala kung ganong takot yung naramdaman mo nung nasa clinic tayo? Tapos hanggang ngayon, siya pa rin yung iniisip mo. Tigilan mo na nga yan. Niloko ka na nung tao. Hindi mo deserve ang kagaya ni Jerome. Oh, sige na, Myrna. Wala akong lakas ngayon para makipagtalo. Medyo masakit din yung puson ko eh. Salamat na lang sa pag-intindi mo sa akin. Bye. Ang sakit-sakit at ang hirap-hirap ng pinagdaanan ko sa breakup namin ni Jerome. Inakala ko pa na nabuntis ako. Para na nga akong mababaliw. Pero sa tulong ng mga taong nakapaligid sa akin ay unti-unti akong nakabangon. Kahit mabagal ay pinili kong umusad. Inabot na nga ng pandemya ang pag-move on ko at dahil na suspended ang pasok sa trabaho dahil sa quarantine at sa virus, ay madalas kong naalala si Jerome noon. Pero nagpakatatag ako. Pinilit kong odisi at sumubok ng kung ano-anong small online businesses, wag lang siyang maalala. Lumipas pa nga ang 5 buwan at sinubukan ko rin ang mga online dating app. May nakilala naman ako pero hindi rin nagtagal ang relasyon namin.
Iniwan lang din ako gaya ng ginawa ng ex ko. Hanggang isang araw ay may pinakilala sa akin yung pinsan ko na katrabaho daw niya sa opisina. At yun nga ay si Ruel. Kaidaran ko lang din. Nagsimula kami bilang magka-chat hanggang sa nahulog din yung loob ko sa kanya. Sa loob ng 3 buwan na pag-uusap at pagkikita namin, ay naramdaman kong seryoso si Ruel sa akin, kaya pumayag na rin akong maging kami. Tagal naman ni Ruel. Kanina pa ako naghihintay dito sa apartment niya. Ano na kayang nangyari doon? Matawagan nga. The subscriber cannot be reached. Bakit ganoon? Kanina lang nagre-ring ah. Bakit ngayon cannot be reached na? Hindi kaya na-aksidente na to sa daan habang nagmomotor? Diyos ko, wag naman sana. Tawagan ko kaya ulit. The subscriber cannot be reached. Ano ba yan? Makalabas nga, sisilipin ko at baka nasa kanto na. Surprise, hon! Happy first monthsary and happy Valentine's Day. Flowers for you. So, teka, umiiyak ka ba? Bakit? May nangyari ba? Pinagkalala mo ko eh. Akala ko kung napano ka na. Ano ka ba? Okay na okay ako. Kaya niya kita. Kasi kanina tinatawagan kita. Nagre-ring pero hindi mo sinasagot tapos kung tinawagan kita ulit cannot be reached ka na. Akala ko na paano ka na eh. Akala ko nabangga ka na. Ang dami pa naman na yung aksidente sa kalsada. Kaya nang umiyak. Okay naman eh. Ano, nung tumawag ka, nasa flower shop ako noon. Ayoko nang sagutin kasi baka may store mo pa yung pag-surprise ko sa'yo. Tapos, hindi ko na malayan, nalobat na pala yung cellphone ko. Sorry na ako na pag-alala kita. Basta next time mag-chat ka naman kung asan ka. Napapraning kasi ako minsan eh. So, huwag ka na umiyak. Salamat pala dito sa mga bulaklak. Sorry nga pala kung wala pa akong regalo sa'yo. Hindi pa nadating yung order ko online eh. Inaway ko na nga yung seller. Sabi niya kasi kahapon dadating eh. Anong petsa na wala pa rin. Oh, relax lang, relax. Halika. Upo ka muna sa sofa. May dala pa naman akong pagkain, no? Gusto mo ba kumain muna? Mamaya na siguro. Teka, tuloy ba yung leave mo sa trabaho bukas? Oo naman. Sayang, no, Han? Balik ECQ tayo. Na-cancel tuloy yung booking natin sa resort. Oo nga eh, pero okay lang yon. Sumunod na lang tayo sa protocols. Mahirap din naman talaga maglalabas ngayon. Pero ako, Han, masaya na ako kahit dito lang tayo sa apartment mo. O kahit saan. Basta kasama kita. Ako din naman eh. Ay nga pala, may isa pa akong regalo sa'yo. Ang dami mo namang regalo, Han. Nape-pressure tuloy ako. Ako ba, huwag ka ma-pressure. Ano ba to? Sama na lang. Yung paborito kong pabango. Teka, original to ah. Ang mahal nito, Han. Naglaan talaga ako ng budget para dyan. Sana napasaya kita. Oo naman, sobra. I love you, Han. Teka, tatry kong mag-spray dito sa kamay at liig ko. Ang bango. Bango nga. Halika, lapit ka dito sa may liig ko para mas maamoy mo ng maayos. Bango. Bango. Han, I love you so much. I love you too, Han. Thank you sa pagdating mo sa buhay ko. Thank you din. Grabe, sobrang bango mo. Nagiging ako sa'yo. Teka, bakit mo ako binubuhat? Doon muna tayo sa kwarto. Ayaw mo ba? Gusto mo ba dito tayo sa sofa? Aha, Baka mahirapan ka. kahit saan. Bahala ka na. I love you, Han. Hi Han, good morning. Good morning din. Halika, upo ka na dito. Gusto mo ba ng kape? Chocolate drink. Ay, nagluto nga pala ako ng pancakes, oh. Thank you. Teka, ang tamlay mo yata, ah. Masyado ba kitang napagod kagabi, ha? Han, teka. Bakit ka umiiwas? May problema ba? May masakit ba sa'yo? Wala naman. Han, huwag mo sanang mamasamain yung sasabihin ko.
Pero pwede bang hinay-hinay muna tayo? O, ba't ka nagkakaganyan? Han, kasi yung Anong hinihinay lang? nangyari kagabi sana, wag na muna nating ulitin. Bakit? May ginawa ba akong hindi mo nagustuhan? Wala. Hindi naman sa ganon. O, bakit ayaw mo na? Nasaktan ba kita? Nagdahan-dahan naman ako ah. Tsaka sa mga yakap at halik mo kagabi, alam kong nagugustuhan mo rin yung ginagawa natin. Han, makinig ka muna kasi. Wala kang maling ginawa. Wala kang ginawa na hindi ko nagustuhan. O, bakit ngayon sasabihin mo sa akin na wag nating ulitin yun? Han, kasi ang totoo niyan, sobrang na-trauma talaga ako sa na-experience ko sa past relationships ko. Alam mo naman, di ba galing ako sa cheating ex na minahal ko for 7 years? Nung sumubok naman ulit ako magmahal, iniwan din ako. Dahil sa kanila feeling ko lahat ng lalaki manluloko. Na lahat mangiiwan pagkatapos ang kinin ng isang babae. Hindi lahat ng lalaki ganyan. Tsaka ano ba yung kinatatakot mo? Hindi naman ako kagaya nila. Mahal na mahal kita at hindi kita iiwan. Narinig ko na yan, honey. Pero ano, iniwan pa rin ako. Kinukumpara mo ba ako sa mga ex mo? Han, hindi sa ganon. Sorry kung ganon yung dating sa'yo, pero hindi yun yung pinupunto ko. Ano ba kasing pinupunto mo? Na hanggat maaari, ayoko munang gawin yung ginagawa natin kagabi dahil bumabalik sa akin lahat ng masasakit na alaala. Kung alam mo lang, halos mapraning ako nung akalain kong buntis ako pagkatapos naming mag-break nung una kong ex. Pero ang tagal na noon. Magdadalawang taon na kayong break ng ex mong yun. Huwag mo namang hayaan makapekto yung sa relasyon natin. Oo nga, pero kasi minsan ramdam ko pa rin yung sakit eh. Paano kung iwan mo ko? Paano kung may mabuo tayo? Hindi pa ako handang maging nanay. Ang layo naman yata ng iniisip mo. Pero sige, sakali mang may mabuo tayo, pananagutan ko yun dahil mahal kita. Natatakot lang ako. Huwag ka nang umiyak. Di naman kita iiwan eh. Talaga? Kung totoo yung sinasabi mo kahit ayoko may mangyari sa akin, hindi mo pa rin ako iiwan? Ha? O diba? Hindi ka makasagot. Hindi mo ba talaga kayang tiisin hanggang sa araw na magpakasal tayo? Hihiwalayan mo ba ako dahil tatanggihan kita? Ano ba naman yung sinasabi mo, Han? Hindi kita ihiwalayan, okay? Kahit sobrang hirap ng hinihingi mo lalo na ngayon na may nangyari sa atin. Han, Pero dahil nga mahal kita, oo na. Sige na. Payag na ako sa gusto mo. Susubukan ko hanggat kaya ko dahil mahal na mahal kita at ayokong mawala ka sa akin. sobrang thank you, Han. I love you. Sa totoo lang, alam kong mahirap para kay Rodel yung inihiling ko pero noong mga panahong yun kasi ang dami-daming bagay na gumugulo sa isipan ko. Umabot pa nga ako sa point na iniisip ko kung tama bang pumasok na ako sa relasyon kahit may mga ganito pa akong mga hangouts. Sobrang bait ni Ruel at ramdam ko yung pagmamahal niya. Ayoko namang pakawalan siya dahil sa mga takot ko. Kaya nga pinili ko na lang na ipaliwanag sa kanya yung dahilan kung bakit ayoko munang may mangyari sa amin. Siguro magiging mahirap lang sa umpisa yung pag-adjust namin pero pasasamba at magiging maayos din naman ang lahat. Konting sakripisyo lang naman to para sa ikahahaba ng relasyon namin. Asang girlfriend ay gusto kong naipaparamdam sa boyfriend ko na mahal ko siya. Gaya na lamang ng ginagawa ko kay Ruel. Hindi po pwedeng lilipas ang araw na hindi ko nasasabing I love you. Pinadadalhan ko rin siya ng pagkain minsan sa trabaho niya na ako pa mismo nagluto. Ramdam ko naman na na-appreciate niya yung mga ginagawa ko. Siya rin naman kasi ay malambing pero more on physical touch ang paraan ni Ruel ng pagpaparamdam sa akin noon. Kaya lang simula nang napag-usapan namin yung tungkol sa ayaw kung may mangyari muna sa amin, ay naramdaman kong medyo nahirapan siya na pigilan ang sarili niya lalo. May mga araw na no-offend ako kapag nagre-request. Pero kasi sa isip-isip ko, napag-usapan naman na namin yung bagay na yun. Bakit nagre-request pa rin si Ruel? Tuloy minsan, may mga kilos siya na feeling ko ay may ibang
ibig sabihin na. Ano, luto na siguro yan. Ibalat mo dito sa lettuce. Ayoko na, Han. Busog na ako. Ang dami na nating nakain pork. Kain natin to. Konti na lang to. Kainin mo na yan tapos kakain na rin ako. Hindi tayo pwedeng umalis na may tira kasi pumabayaran sa atin to. Sige na nga, kahit busog na ako. Ay, alam ko na, Han. Kapag hindi na talaga natin kaya kainin, susunugin ko na lang para hindi halatang may tira tayo. Baliw ka talaga. Joke lang naman yun. Kaya naman natin itong ubusin eh. Ang sarap ng samgyup dito sa restaurant to, no? Oo nga, side dishes pa lang, solve na ako. Paano mo pala ito nalaman? Narecommend kasi ito ng tropa ko. Dito daw sila nag-date ng jowa niya last week. Okay nga raw dito tapos mura pa. Sa bagay, tama naman siya. Nagustuhan ko nga dito eh. Balik tayo dito sa sweldo. Tapos kung gusto mo, ayain mo yung tropa mo para double date tayo. Pwede naman. Ay, naalala ko tuloy yung isa pang kwento. Ano naman yun, natawang-tawa ka dyan? Wala. Kasi sabi niya one time daw, kagagaling lang nila dyan sa malapit na motel. Nagkapagod daw kaya nagutom. Ayun, kakahanap ng makakain, na-discover nila tong samgyupan na to. Niloloko nga ako eh. Pag nabusog daw tayo dito, daan daw tayo doon sa motel para magamit lahat ng energy. Ano ba yung tropa mo? Ang bastos ha? Nagbibiro lang naman yung tao, tsaka normal na lokohan lang naman yung sa aming mga lalaki. Eh kung pang lalaki pala yung joke na yan, wag mo nang sabihin dito. Tsaka Han, nakakahiya, baka marinig ka ng mga tao dito. Sabihin pa kung ano-anong mga sinasabi mo sa girlfriend mo. Han, ang hina talaga ng boses ko, tsaka tingin mo ba maririnig pa nila tayo? One table apart lang nga tayo sa kanila eh, oh. Ewan ko sa'yo. Huwag ka na mainis. Sorry na, hindi na mauulit. Sige na, kainin mo na yan nasa plato mo para makalis na tayo. Ayoko na kung gusto mo ikaw na kumain yan. Han, ano naman ba kasalanan ko? Sorry na nga ako, di ba? Huwag ka na maging ganyan. Kaya nga, bilisan mo na lang para makauwi na tayo. O siya, magbabayad na ako habang kumakain ka dyan. O, tapos ka na. Tara na. O, sige, tara na. Teka, Han. Ano ba? Bakit mo hinahawakan yung puwet ko? Han, hindi ko hinahawakan yung puwet mo. May tinanggal lang akong dumi. Hindi daw hinahawakan. Ramdam na ramdam ko eh. Eh, hindi ko nga hinawakan. Gusto mo yata hanapin ko yung tinanggal kong dumi para maniwala ka sa akin eh. Ewan ko sa'yo. Tara na nga. Akin na yung helmet ko. Ako na magsusuot sa'yo. Han, huwag ka naman mainis sa akin oh. Isa na nga lang tayo makapag-date, mainis ka pa sa akin. Sorry na. Sorry na kasi, Han. Kung ano man yung nagawa ko, sorry na. Pakas naman oh. Hindi mo pa ako kinikis simula na nakita tayo eh. Ay naku, Ruel. Tigilan mo nga yan. Kita mong nakamask na ako, kakis-kis ka pa dyan. Akin na nga yung helmet, umuwi na tayo at nang makausap kita ng matino. Ay, salamat. Andito na rin sa bahay. Makakausap na kita ng maayos. Ano ba talaga kasalanan ko at galit na galit ka sa akin? Madami kang kasalanan. Eh ano nga? Alam mo bang nakakahiya yung ginawa mong paghawak sa pet ko kanina habang nasa restaurant tayo? Ang daming tao doon mo pa talaga ginawa. Teka lang ha, sandali. Han, hindi ko hinawakan yung puwet mo. May something na parang dumi kang naupuan. Siguro, ewan ko, pero napansin ko nakadikit siya sa may bandang legs ng pantalon mo. Pinagpag ko lang yun para maalis. Palusot mo. Tapos akala mo hindi ko alam na kaya mo binanggit yung kwentong motel kasi gusto mo akong dalhin doon. Pinag-usapan na natin yun, di ba? Bakit ganyan ka pa rin? Teka nga, Cathy. Sumusobra ka naman na yata. Sinabi ko yun dahil gusto ko lang yung kwento. Yun lang yun. May natatandaan ka bang sinabi ko sa'yo na pumunta tayo doon? Niyaya ba kita doon? Hindi naman, di ba? Hindi nga. Pero kung hindi kita binara nun, sigurado akong sasabihin mo na yan. Ano? Grabe ka naman mag-isip sa akin. Alam mo, napaka-OA mo naman yata masyado. Pati yung kwento ko nilalagyan mo ng mali siya eh. Nadali ko lang yung puwet mo, galit na galit ka na dyan. O edi inamin mo na nga, sinadya mo yun. Hindi nga sabi. Pero, alam mo, o sige. Kung ano mang nagawa ko na sobra mo kinagagalit, sige na, sorry na. Kasalanan ko na lahat. Nakakainis ka kasi. Alam mo namang sensitive ako sa mga ganyang topic, pati yung mga hawak-hawak na yan. Kasi alam kong dyan nagsisimula ang lahat.
Ayoko lang gawin natin yung bagay na yun kasi nga pinag-usapan na natin yon. Han, oo, naiintindihan ko naman. Pero sana hinay-hinay lang sa pag-iisip. Ginagawa ko lahat ng paraan para kontrolin yung sarili ko kahit sobrang hirap kasi gusto kong intindihin dahil sobrang mahal kita. Pero magtiwala ka naman sa akin, oh. Hindi naman porket nahawakan kita o hinalikan kita, gagawin ko na yung ayaw mo. Oo na. Oo na. Siya, huwag ka nang umiyak. Sorry na. Sorry na, hindi na maulit. Aaminin ko na minsan ay napapraning ako sa mga ikinikilos ng boyfriend kong si Ruel, pero sinusubukan ko rin namang magtiwala sa kanya. Kaya lang kapag miss na niya ako, doon na siya mas lumilikot at hinahawakan ang mga bahagi ng katawan ko. Aaminin ko, may mga pagkakataong gusto ko yun pero pinipigilan ko ang sarili ko. Ayoko lang kasi talagang ibuhos yung tiwala ko. Natatakot ako na masira na naman yun at ako na naman ang maiiwang mag-isa at kawawa. Ayokong pagdaanan ulit yung mga sakit na naranasan ko. Mali ba ako sa pag-iisip ng ganito? OA na ba ako na maituturing? Ako ba yung may problema? O siya? Dahil kahit ilang beses ko nang sinabi sa kanya na ayoko, ay may mga kilos pa rin si Ruel na hindi ko gusto. Ewan ko, hindi ko na alam. Basta para sa akin, kailangan ko rin gumawa ng paraan para makasiguro na hindi kami hahantong na may mangyari muna sa amin. Ay, salamat. Nakarating din tayo rito. Ang ganda naman pala ng beach resort na to, Kathy. Mukhang sulit yung bayad natin. Dapat lang, Mirna, no? Ang laki ng inambag ng jowa mo eh. Kulang na lang sagutin niya tong buong staycation natin. Bigatin talaga yung boyfriend mo. Anong ganyan ang ginamit mo dyan at parang in love sa'yo? Hindi ko siya ginayuma, no? Alindog ko lang sapat na para mabaliw siya sa akin. Baliw. Pero masaya ako na in love kayo sa isa't isa. Basta friend ha, ang advice ko lang sa'yo, hinay-hinay lang, baka bigay todo ka rin kagaya ko dati. Mahirap na. Masaktan ka lang yan. Alam mo, Kathy, napatunayan ko dyan sa boyfriend kong si Ken na mahal niya ako. At ayokong pigilan yung sarili ko na iparamdam sa kanya na mahal ko rin siya. Eh di ba nga, ganun din naman tayo pag nagmahal? Gagawin mo lahat, huwag lang mawala yung taong mahal mo. Oo, pero ang sinasabi ko lang, magtira ka pa rin para sa sarili mo. Alam mo naman mga lalaki, pag nakuha na ang gusto sa'yo, iiwan ka na. Hay nako, Kathy, hindi lahat ng lalaki kagaya ng ex mo. Basta. O siya, andito na tayo sa reception. Kukunin ko na yung mga susi natin. At andyan na rin pala si Ruel, dala yung iba nating gamit. Tama ba yung mga nabitbit ko? Teka, isang packback na blue at eco bag na red. Oo, tama naman. Teka, kausapin ko lang yung receptionist para makuha ko na yung susi ng mga kwarto natin. Hi, ako yung nagpabook ng mga rooms for today. Ako rin yung nag-chat sa page nyo kanina para ma-inform ko kayo in advance na malapit na kami. Ito nga pala yung ID ko. Okay po, Miss Cathy. Welcome po sa beach resort at eto po yung mga susi niya. Bali, 3 po yan. Teka, 3 susi? 3 rooms ba yung pinabook mo, Kathy? Oo, bale, isang couple room para sa inyo ni Ken tapos isang single room kami ni Ruel. Magkahiwalay na kwarto yung pinabook mo para sa ating dalawa? Teka, bakit naghiwalay pa kayo? 2 nights tayo rito sa resort tapos hindi kayo magtatabing matulog. Ang corny nyo naman. Buti napapayag mo tong si Ruel. Oo. Understanding naman yung boyfriend ko tsaka hindi ko naman ipinagpapaalam sa kanya na hiwalay na kayong kwarto na kinuha ko. Papayag naman yan kasi alam naman niya yung setup namin. Ha? Ano bang setup nyo? Basta! Tara na nga sa mga kwarto natin. Teka. Don't tell me hindi kayo nagtatabing matulog ng jowa mo. Eh di paano yun? Paano kayo naglalabing-labing kung hindi kayo magtatabi? Hinaan mo naman yung boses mo. Pero basta parang sabihin na lang natin na hindi na muna namin ginagawa yung ganyan. OMG! Buti nakakatiis kayo. Lalo na yung boyfriend mo. Grabe, ang hirap ng pinagdadaanan niya, ha? Ang ingay mo naman eh. Doon na nga kayo. Ito na yung susi nyo. Chat ka na lang kapag magsiswimming na tayo. Oo na. O siya, Ruel at Kathy, una na kami, ha? Later na lang ulit tayo mag-bonding.
Anyways, Han, ipasok muna natin yung mga gamit dito sa kwarto ko para masort ko mamaya yung sa'yo at yung sa akin. Ito naman yung susi ng kwarto mo. Napagod ako sa biyahe pero excited pa rin ako sa mga water activities mamaya. Nga pala, andyan yung rash guard sa kabilang maleta. Han, may problema ba? Bakit ang tahimik mo? Napagod ka ba? Gusto mo bang magpahinga muna sa kwarto mo? Bakit naman 2 kwarto pa yung pinabook mo para sa atin? Ha? Wala lang. Baka lang hindi ka makagalaw ng komportable kung magkasama tayo sa kwarto. Talaga? Ako ba talaga yung hindi komportable? O ikaw? Han, alam mo naman yung totoong dahilan kung bakit ko to ginawa, di ba? Bakit nga? Ano ba talagang dahilan mo? Umiiwas lang naman ako sa temptasyon. Siyempre, Han, 2 gabi tayo dito. Kung magkatabi tayo, lalo gabi na, mahirap na. Baka mamaya hindi mo makontrol yung sarili mo. Anong ibig mo sabihin? Napagsasamantalahan kita kahit ayaw mo? Ganun ba talagang tingin mo sa akin, ha? Naman napag-usapan na natin to, di ba? Hindi naman ganyan yung tingin ko sa'yo. Umiiwas lang ako sa mga pagkakataon na gaya nito na baka hindi natin makontrol yung mga sarili natin. Pues hindi ganyan ang dating sa akin, Kathy. Dahil dyan sa ginawa mo, para mo rin sinabing napakasama akong tao. Alam mo yung pakiramdam ko? Nanliliit ako. Napapahiya ako sa sarili ko dahil pakiramdam ko sobrang manya ko sa paningin ng girlfriend ko. Han, sorry. Hindi naman yan yung gusto kong maramdaman mo. Ginawa ko lang to kasi gusto kitang tulungan. Nararamdaman ko kasi minsan na parang hirap kang pigilin yung sarili mo kaya naisip ko to Ano? Naisip ko na kung hindi tayo magtatabi, hindi mo na kailangan pigilan yung sarili mo. Makakatulog ka pa ng maayos. Kasi pinipilit kong intindihin yung mga rason mo pero sa totoo lang, pahirap na ng pahirap. Ang unfair mo sa akin, Kathy, alam mo ba yun? Iniintindi ko yung rason mo kung bakit ayaw mong maulit yung nangyari sa atin. Pero ako ba? Tinanong mo ba ako kung bakit gusto ko na may nangyayari sa atin? Inintindi mo ba kung bakit gusto ko yun? Han, Para sa akin kasi hindi lang basta tawag ng laman yung pakikipagtalik Han. Ginagawa ko yun kasi doon ko napaparamdam sa partner ko na mahal ko siya. Na kahit anong mangyari, hindi ko siya iiwan. Sabihin mo nga, Kathy, kapag ba hinahalikan kita? Kapag ba hinahawakan kita, nararamdaman mo bang pinipilit kita? Hindi, pero paano kung magustuhan ko rin yun at may mangyari sa atin? O ano naman? Ano bang masama kung may mangyari sa atin? Boyfriend mo o girlfriend kita at mahal natin ang isa't isa. Walang masama kung gawin natin yun. Paano kung iwan mo rin ako? Paano kung yun lang din yung habol mo sa akin gaya ng ibang lalaki? Kathy, yan ba talaga nararamdaman mo sa akin? Na kaya kita girlfriend dahil gusto kitang makasex? Ewan ko, hindi ko nga alam. Natatakot lang ako kasi sawag-sawa na akong masaktan. Na pagkatapos kong magtiwala, iiwan na lang ako basta-basta. Sa akin ba, Kathy, may tiwala ka? Naman. Sagutin mo muna yung tanong ko, may tiwala ka ba sa akin? Naniniwala ka ba nung sinabi ko sa'yo na hindi tayo magsisiping hanggat ayaw mo? Oo. Kung nagtitiwala ka talaga sa akin, hindi mo gagawin to. Hindi ka para mag-book ng 2 kwarto kung may tiwala kang wala akong gagawin sa'yo. Kathy, wala kang tiwala sa akin, aminin mo na. Naman oo. Nagtitiis ako hanggat kaya ko kasi ayoko mawala ka sa akin. Nakukontento na lang ako sa kung ano yung kaya mong ibigay. Ni minsan hindi kita pinilit kahit na gustong gusto ko na. Tapos ganyan yung tingin mo sa akin? Wala ka pa rin tiwala sa akin? Sorry na. Sorry. Tama na, Kathy. Uuwi na lang ako. Hindi rin naman makakapag-enjoy sa bakasyon na to . Sige na. Naman, teka lang. Please, sorry na. Bitawan mo ako, diyan ka na. Alam kong nasaktan ko si Ruel sa ginawa kong yun. Ramdam ko sa mga salitaan niya yung sama ng loob at hindi ko itatanggi. Guilty ako nung sabihin niyang wala akong tiwala sa kanya. Humingi ako ng advice sa kaibigan kong si Mirna. Ang sabi niya, palipasin ko raw muna yung magdamag pero kinabukasan ay kausapin ko raw ng personal si Ruel. Kahit gaano raw kabait ang lalaki ay mau-offend daw talaga sa ginawa kong yun. Sinunod ko naman ang advice ni Mirna. Humingi ako ng sorry kay Ruel at masama pa rin ang loob niya pero napatawad naman niya ako.
mahal na mahal daw niya ako. At syempre, noong mga oras na yon, dala na rin ang bugso ng damdamin, ay naging mainit kami sa paghahalikan at paghawak sa katawan ng isa't isa. Pero nung maramdaman kong parang gusto niyang ituloy-tuloy na ang ginagawa namin, ay umiwas ako. Ang sabi ni Ruel na intindihan daw niya ako. Siya na lang daw ang bahala sa sarili niya. Siguro nga ay nahihirapan din si Ruel pero nahihirapan din naman ako. Andun pa rin kasi yung takot. Pero gusto ko rin namang labanan yun. Kailangan ko lang siguro ng konti pang panahon. Hello, Kathy? Oh, Grabe ha, kanina pa ako tumatawag, ngayon ka lang sumagot. kakatapos ko lang maligo, papunta ako kina Ruel. Bakit ka pala napatawag? Aayain ko kasi kay ni Ruel. Tara, labas ulit tayo. Pambawi ko dun sa staycation natin last time na hindi naging maganda yung kinalabasan. Okay naman kayo ng boyfriend mo, di ba? Oo. O, edi tamang-tama. Para i-celebrate na rin yung pagkakabati ninyo. Tara, mag-Baguio tayo. Ha? Kailan naman? Edi ngayon ng December. Ang lamig-lamig tapos sa Baguio tayo pupunta. Yun na nga yung masaya dun eh. Sa lamig ng panahon dun, ang sarap ng pakiramdam ng may kayakap. Kasama naman natin yung mga jowa natin, kaya for sure, hindi natin mararamdaman ang lamig. Ay, naku, ikaw talaga, Mirna, kung ano-ano na naman yung mga sinasabi mo. Sex na naman ang nasa isip mo, no? Hay nako, Kathy, wala talaga akong sinasabing ganyan. Kaya lagi kayong nag-aaway ni Ruel eh. Masyado kang defensive pagdating sa bagay na to. Konting may mabanggit lang, kala mo lagi yan yung gusto eh. Eh, bakit ba? So, yun yung nararamdaman ko eh. Anyways, tatanungin ko muna si Ruel kung gusto niyang sumama. Siyempre, sasama yun no. At sabihin mo sa kanya, ako ang magpapabook ng kwarto at isa lang yung kwartong kukunin ko para sa inyong dalawa. Ay, naku, Mirna. Alam mo, Kathy, magtiwala ka dyan sa boyfriend mo. Ikaw ba kung malalaman mo na walang tiwala sa iyo yung partner mo, na kahit nagsasabi ka naman ng totoo, pinagdududahan ka pa rin? Anong mararamdaman mo? Mirna, nag-usap na kami tungkol dyan. Huwag mo na nga akong lecturean. Ang sa akin lang naman, kung lagi kang magiging ganyan sa kanya, ikaw rin, bahala ka. Kasi hindi ako magtataka kung isang araw, sasabihin mo sa akin na nauumay na siya sa'yo. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Opinion lang naman yung akin. O siya, sige na. Basta yung Baguio ha. Magsabi ka na kay Roel para makapagpabook na ako. Oo na, sige na. Bye. Han, halika na dito sa mesa, kain na tayo. Halika na at pag-usapan na rin natin yung sked ng Baguio kasama si Mirna. Han? Ano kayang ginagawa nun habang nakaupo sa sofa at hindi yata ako naririnig? Malapitan nga. Han? Oh, Han! Sorry, kanina ka pa ba dyan? Medyo malakas lang. Sorry na. Bakit pala? Kaya naman pala hindi mo ako marinig, naka-headset ka pala. Full volume pa yata yan eh. Kanina pa kita tinatawag para kumain. Ano ba kasi yung pinapakinggan mo? Oh, wala. Siya, tara doon sa mesa. Kain na tayo. Wala daw. Ano nga kasi yun? Eh bakit hindi mo masabi sa akin? Pag di mo sinabi, kakalkalin ko talaga yung cellphone mo. Ang kulit, grabe. Wala nga yun. Recording lang yun ng katrabaho ko na pinasa sa akin. Anong recording? Wala, recording lang ng kanta niya. Kanta? Bakit singer ba siya? Hindi. Ano lang, mahilig lang siya kumanta tapos nare-record. Yun lang. Uy, adobong atay. Paborito ko to ha. Tara, kain na tayo. Babae? Ha? Babae ba yung katrabaho mong yon? Yung nagpasa ng kanta? Oo. Eh bakit sa'yo pinasa? Lahat ba ng lalaki niyang katrabaho pinagpapasahan niya niyan? O sa'yo lang? Malay ko. Alam mo, huwag mo na isipin yun. Tara na, kain na tayo. Nagugutom na rin ako eh. Paano ko hindi iisipin? Naiinis ako. Baka mamaya nilalandi ka na yan tapos nagpapalandi ka naman. Subukan mo lang talaga, Ruel. Ano ba? Nakakainis ka na ha? Ayun na naman yung mga salita mo eh. Tumigil ka na. Bahala ka dyan, kakain na ako. Bakit parang naiinis ka? Siguro hindi mo talaga katrabaho lang yun, no? Ano bang pangalan ng babaeng yan? Patingin nga ng picture. Ano ba, Kathy? Ano ba problema mo? Gusto ko lang naman malaman kung sino yung babaeng yun, ah. Bakit ka nagagalit? Siguro may tinatago ka talaga sa akin, no? Nag-uusap kayo sa cellphone, no? Ano? Ano? Oo, ayan, cellphone ko. Kalkalin mo lahat ng gusto mo.
Palamon ko pa sa'yo yan eh. Ano? Hindi ko nagugustuhan yung salita mo, Ruel, ha? Eh nakakainis ka na eh, ang kulit-kulit mo eh. May pinakikinggan nga lang ako kung ano yung pinagsasasabi mo dyan. Porkit galing sa babae kung ano yung binibintang mo. Kahit anong ibintang ko, kung hindi naman yung totoo, hindi ka magagalit. Pero dahil dyan sa reaksyon mo, parang sinasabi mo na rin na may ginagawa kang kalokohan. Ano ba, Kathy? Totoo naman ah. Siguro kaya nitong mga nakaraan parang wala kang gana sa relasyon natin. Kaysa sabihin mo busy ka, marami kang ginagawa, pero ang totoo may ibang babae ka ng pinagkakaabalahan. Tumigil ka na ha? Bakit ako titigil? Ano? Tigang na tigang ka na ba ha? Kaya hinahanap mo na sa iba kasi hindi mo makuha sa akin? Sabi ko na nga ba eh, imposibleng kaya mong magtiis na hindi ka magloko. Manloloko ka, hayop ka! Tumigil ka na! Alam mo, piko na ako sa'yo, Kathy. Huwag mo sagarin yung pasensya ko ha. Umamin ka na lang kasi, na nang bababae ka. Wala nga akong babae. Nangya naman, Kathy. Lahat ng pagtitiis ginawa ko na eh. Lahat ng pagpapatawad, lahat ng pag-intindi binigay ko na. Dulo-dulo pagbibintaan mo pa rin ako may babae. Ganyan ba talaga kababang tingin mo sa akin? Eh imposible naman kasing makakatiis ka ng 8 buwan na walang nangyayari sa atin. Aminin mo na, may ibang nagpapaligaya sa'yo sa kama no. Hindi ko alam kung bakit ganyan ka mag-isip. Sabi mo ayaw mo kaya nagtiis ako. Tapos ngayon nagawa ko ng 8 buwan pinagbibintangan mo kung may babae. Alam mo, Kathy, sumasobra ka na eh. Hindi ko na alam kung ako pa rin ba yung nagkukulang o ako na lang yung nagbubuhat para tumagal tong relasyon na to. Kathy, mahal kita, alam mo yan. Pero para pagdudahan mo pa rin yung kilos ko at malitin ako ng ganito, aba hindi ko na alam kung worth it pa bang ituloy ito. Ano? Anong ibig mong sabihin? Tingin ko ginawa ko na lahat para sa'yo, para sa atin. Pero hanggang dito na lang yata ako eh. Nakakasawan na lagi ko na lang kailangang idepensa yung sarili ko sa mga bagay na hindi ko naman ginagawa. I'm sorry, Kathy. Bakit ka nagsasorry? Ano bang ibig mong sabihin? Ayaw mo na? Suko ka na sa akin? Bahala ko na kung anong gusto mong gawin. Malaya ka na. At least ngayon wala ka nang iisiping boyfriend na lolokohin ka o pagsasamantalahan ka. Ruel, ano ba? Alam mo, wala na rin naman point na magpaliwanag ako eh. Masyado nang masakit sa akin yung mga ginagawa mo. Tama na siguro to. Ruel naman, sandali lang naman. Tama na, Kathy. Magpapalamig lang ako sa labas. At sana pag uwi ko, nakaalis ka na sa bahay ko. Iyon na nga ang huling beses na nagkausap kami ng maayos ni Ruel. Hindi ko akalain na abot sa hiwalayan yung simpleng pagtatanong ko kung may babae ba siya. Iniyakan ko yun at inisip ko na ayusin ang lahat pero hindi ko na ginawa kasi kung mahal niya talaga ako, ay siya na rin yung pusang nalapit sa akin, hindi ba? Pero hindi niya ginawa. Ang sabi ng kaibigan kong si Mirna, kasalanan ko rin naman daw kung bakit naging ganoon ang reaksyon ni Ruel. Ayoko nang sisihin pa ang sarili ko. Pagod na ako. Siguro ganun talaga. Baka sa dami ng masasakit kong karanasan ay hindi na ako marunong magmahal ng walang halong pandududa. Gusto ko lang naman na maging masaya at maramdaman yung assurance na hindi na ako may iwanan at masasaktan pa. Mahirap pa yun? Imposible ba yun? Sa ngayon ay pinili ko na lamang muna mapag-isa at ipahinga ang puso ko. Ayoko na rin munang umasa na may magmamahal pa sa akin. Sasanayin ko na lamang muna ang sarili ko na maging masaya kahit na nag-iisa.